Hi everyone! Gusto ko lang i-share ang aking OFI Experience 2025. So ano nga ba ang OFI? Ang OFI ay Friends Office of Immigration and Integration. So kagaya sa ating mga Filipina na nakapag-asawa ng isang French national, kailangan natin mag-report sa OFI. So di ba nung pagdating natin sa France ay i-validate natin ang ating visa. After that, for me, ang asawa ko, after namin mag-validate ng aking visa ay tumawag kami sa office ng OFI. Nag-email kami sa OFI. Matagal din sila nag-reply, and nung nag-reply sila ay binigyan ako ng schedule na, kasi dumating ako ng December 2024. And then, binigyan ako ng schedule para pumunta ng office is August 26. So, di ba ang tagal? 8 months bago nila ako pinag-office. After a week, ay nag-email ulit ang office na meron akong schedule para sa OFI Medical. So, which is September 25 this month. So, ang layo ng pagitan from August to September. 1 month ang pagitan ng aking OFI reporting and medical. So, nag-email nga ang asawa ko na kung pwede pagsabayin ang aking OFI report and ang aking OFI medical. But, ang response nila ay hindi pwedeng pagsabayin kasi yun lang daw yung available schedule ng doktor. So, kasi malayo 1 hour and a half ang time travel to Lyon. Kasi sa Lyon ako nag-OFI. So, ito na nga. Nung pagpunta namin ng OFI Lyon, ang schedule ko ay alas 2 ng hapon, 2 p.m. So, niready ko na lahat ang mga requirements. So, kasi lahat ng requirements ko ay nakalagay na yan sa isang envelope. So, in case na may kailangan sila nandun na lahat. So, niready ko ang aking passport and visa. Piniprint na appointment for office. So, nung dumating kami ng office ng OFI, kasi kasama yung asawa ko, pero hindi siya nakakapasok, hanggang labas lang. So, ang nangyari, sa guard pa lang, hiningi na yung passport. And then, schedule mo ng appointment. So, binigay ko yung passport, tapos nire-record ng guard doon. Nire-record sa logbook. And then, tinignan yung piniprint ko na appointment. So, after, pinapasok na sa loob, pinaupo doon, so behave. Tsaka hindi kang nakausap ng English. Talagang French. So, ito na, nakaupo. So, may nakalagay doon, Akoy. Ito kami lahat. One by one kaming tinatawag. So, nung ako na ang tinatawag, so hiningi na yung passport. So, binigay ko, and then, babanggitin yung pangalan mo, then mag-yes ka lang. After that, magtatanong kung nagsasalita ka ba ng French. So, ang sagot ko naman, je parle un peu français. Hindi sila nag-i-English, guys. Talagang French kanila. After that, nung nire-record nila yung pangalan ko, or from dun sa passport and visa, tinitingnan. Tinuturo nila ako doon kung saang room na pwede pumunta. In French yan ha. So, pumunta lang ako, sumunod lang ako doon. After that, pagdating ko doon sa room, ay meron ulit na babaeng nakaupo doon sa table. And then, siya yung magbibigay ng exam. Basta 7 kami lahat. 2 yung puti, 4 yung hindi puti. Yung wag nating banggitin. And then, ako nag-iisang brown. After that, nagbigay na ng instruction in France. Talagang hindi mo maintindihan kasi yung salita niya, French. So, pagkakaalam ko lang, may binibigay siya sa amin na exam. So, dahil French nga, so behave lang. Nakaupo kami, hilira. And then, nagbibigay siya ng instruction kung anong gagawin dun sa parang test paper. So, we kan lang. We, it means yes. So, yun na. One by one, binigyan kami ng test paper. And then, since hindi ko nga maintindihan yung sinasabi ng girl, kung ano yung mga instruction na ganyan, about dun sa test paper. So, nung
nung tininan ko naman yung test paper, 4 pages. So, nakalagay doon, nom, prenom, birthday, address, and telephone number. So, i-fill up mo lang yon. Tatlong story, magkaiba ang kwento, and then, meron siyang question. So, ang question naman doon, for example, yung one story, babasahin mo yun about music, like that. And then, babasahin mo siya at intindihin mo. Bawat story, mayroong question. But ABCD, mamimili ka lang doon kung ano yung sagot. Okay. After, number 2, mayroon again panibagong story, babasahin mo yon, and then may question, sasagutin mo ulit. Number 3, ganun din. And then, at the back of the bond paper, something like this, at the back, meron diyang mga drawing. So, doon sa drawing, sa pagkakaintindi ko, ay i-describe mo kung ano ang nakikita mo doon. So, nakikita ko doon, parang bata lang yun na nasa classroom, na nagsusulat. Then, meron naman doon parang teacher na inilalayan yung isang bata. So, dinidescribe ko siya, but ang sagot ko ay one line lang. Parang sinabi ko lang na ang mga bata ay nasa loob ng classroom and nag-aaral sila at tinutulungan ng teacher, and ang kulay ng kanilang mga damit, ayan, sinasabi ko kung anong mga kulay. Ayan. So, ang ikli ng sagot ko, one line lang. And then, yung sa katabi ko, nung nakita ko, Diyos ko, yung kanya, for example, dito yung drawing, halos makalahati niya yung bond paper dun sa explanation niya. Sa akin, isang one line lang. And then, pangiti-ngiti pa ako kasi nga, I'm not sure sa mga sagot ko. So, yun na, pinasa ko na. Kasi parang may timer yun. O nakikita ko, nagsipasahan na sila. So, nung pinasa ko ng aking test paper, parang test paper yun no? Kasi parang exam. And then, waiting lang, after mga 2 minutes, tinawag ulit ako nung lalaki naman. Dinala naman ako doon sa isang room, medyo malay-layo konti. And then, ang sabi niya ay, acid to, madam. And ang aking answer ay, merci beaucoup, monsieur. And then, sit. Tapos, hawak-hawak niya na yung aking test paper. And then, chine-check niya. So, nakita ko, check yung aking, yung di ba yung test na tatlong question, tatlong parang story das may question, chine-check niya. Check lahat. Wow. Sa isip ko lang, wow, check. After, yung sa drawing, ang sabi niya lang, sipagrab. So, it means, it's not important. Siguro, hindi nakapasa yun. Ang hirap kaya nun. So, since sabi naman yung sipagrab, at least, masaya ako kasi na-perfect ko yung tatlo. Introduce yourself. Kahit ano lang na sasabihin mo sa sarili mo. So, ayun na. Nagamit ko ng aking practice na je m'appelle. Je m'appelle, j'habite, like that. Nagagamit ko ng aking je m'appelle, yung introduce yourself. So, ganito na yun. Je m'appelle Leia, j'ai 42 ans, je viens des Philippines. Je suis arrivé en France 23 décembre 2024. Maintenant, je travaille dans une usine qui fabrique des yaourt. Basta ganun, introduce yourself. Kahit ano lang maisip nyo na makapagsalita lang kayo ng friends kasi doon yung part yun sa oral. Kasi yung test paper, yun naman ay part yun ng writing. O see? And then, yung itong interview naman na yun nga, mag-jumapil na introduce yourself. Yun naman ay part ng oral. So, after ko nga mag-introduce, ay sinabi naman yan sa akin ay sa Philippines, in all, how many years mag-aral ang mga estudyante. Diba? So, bilang-bilang naman ako. So, sabi ko lang is, season. Tinitest lang yun, part yun ng oral kung kaya mo makipag-communicate. Pagkatapos nun, tinuro naman niya ako dun sa kabilang room. So, iyon na yung pangatlo na makakausap ko. So, yun na yung final. Doon sa final, nagtatanong na siya kung Tagalog, English, or French.
Kasi kung Tagalog, maghahanap sila ng translator. Sabi ko, kaya ko ang English. English lang, hindi na kailangan ng Tagalog. Ayun. So, kasi sabi niya, kailangan daw talagang maintindihan kasi yun na po yung importante. So, ayun. So, yun daw talaga yung pinaka-importante na kailangan intindihin. So, ito na. Nakapasa ako doon sa test daw ay na-reach ko ang It means A1. A1 level ang naipasa ko. So, kailangan ko daw mag-aral ng ADO. So, ito level. Kailangan ko daw mag-aral ng ADO. ADO is A2. Okay? A2 ang level ko ng French. So, ang pag-aaral nun is online. Isasend sa akin yung link para doon ako mag-start ng lesson na ADO online. So, wala na silang face-to-face but online. After, binigyan ako ng schedule ng civic. Ang civic na ibinigay, pinapili ako ng araw, sabi ko lang is, kung pwede, Saturday, kasi may work ako Monday to Friday, OC Momari, Trabail, Lundi o Vendredi. So, available namin is Saturday. Kasi sa Saint Etienne ako mag-aaral ng civic from 9 a.m. to 5 p.m. Whole day. So, dadalhin ako ng asawa ko doon. So, Sabado. So, mag-aaral ako, start ako ng October 4. So, October 4, bali sa next month, October, 2 beses, and then November, 2 beses ulit. Hindi siya yung sunod-sunod na araw. Hindi. Bali. Sa October, 2 beses, once a week, and then next week ulit. Next schedule, November na naman, once a week, and then again, hanggang matapos ko yung 4. Kasi 4 days lang naman yung civic. So, mag-aaral yung about sa culture ng France kasi nga titira tayo dito. Kung ano-ano, paano sila namumuhay, yung sa civic, ganun. After that, binigay niya sa akin ay ang mga ito. Ito pala yung schedule ko ng civic sa Saint Etienne. Piniprint niya for me. So, ito naman ay kung saan ako pwede take ng exam. For example, nakapag-aral na ako ng ADO level and then ready na ako mag-take ng exam para mabigyan ako ng certificate if ever na makapasa. So, binibigay din nila to kung sino ang pwede kong kontakin para mag-take ng exam for ADO. At merong tariff. Ang nakalagay dito ay 60 euro. Pag mag-take ako ng exam for ADO level, 60 euro ang babayaran. After, may binigay na silang Contra de Integration Republican. Merong French na salita at meron ding tinranslate nila ng English for me, Republican Integration Contract. So, nakalagay dito na A1 Rich. And, yan nga, yung kailangan kong mag-civic, at kailangan kong mag-aral online ng ADO. A2 level friends. Ang alam ko, ito, dadalhin ko to pag kayong mag-renew ako ng visa. By the way, September na ngayon, mag-renew na ako ng aking visa. Kasi ma-expired siya by December. So, 3 months bago ma-expired ang visa, kailangan ng mag-renew. So, pag naka-renew ako ng aking visa ay gagawa ulit ako ng vlog para ma-share ko sa inyo kung ano ang mga requirements at kung paano ang process nila. Thank you for watching. Kung meron kayong katanungan, just comment below and I will answer as long as I can.